kumpanya. Mahinahon ang sagot nito. But she's actually filing a resignation because of what you said. Halos pasigaw na sabi niya. Then good. Suyuin mo si Steph para hindi tuluyang malugi ang kumpanya. No, hindi ako papayag na maging collateral damage na din. Halos pasigaw ng sabi niya. Please kuya, let her out of this. Ako ang aayos ng problema. Yun lang at iniwanan niya ito. Pagbalik niya sa opisina, wala na doon si Nadine. Asar na hinablot niya ang coat at nagmamadaling lumabas ng opisina. Napahampas pa siya sa manibela bago niya tuluyang binuhay ang makina. Naabutan niya si Nadine na may kausap at tila abogado kaya nagmamadali siyang umakyat. I'm sorry, Miss Nadine. Naabutan niyang sabi ng abogado. Excuse me? Ano nangyayari dito? Agad nasingit niya sa usapan. Sir, kayo po pala. Nakangiti ang bungad ng abogado sa kanya. Attorney, anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong niya. Sir, ito po yung bagong property sinasabi ko sa inyo. Nakangiti pang sabi nito. Sino nagbenta sa atin ito? I-forward mo nga sa akin lahat ng details? Madilim ang mukhang utos niya. Bakit po sir, may problema po ba? Napakunot ang noong tanong ng abogado. Sabihin mo sa kausap mo, idedemanda ko sila for selling the property na hindi pa naman sa kanila. Galit na sabi niya. Napatingin ng abogado sa dalaga at saka muling tumingin sa binata. Sir, magkakilala po kayong dalawa? Tanong nito. She is my girlfriend. Seryosong mukhang sagot naman niya. Attorney, gusto kong asikasuhin mo ang kaso ng building na to. Aniya bago bumaling kay Nadine. Ibigay mo kay attorney lahat ng hawak mong documents. Tila natutulala lang na tumango ang dalaga. Nakaalis na ang abogado at naiwan na lang silang dalawa na nanatiling nakatayo sa terrace. I will help you gain back this building. Just stay with me. Seryosong mukhang sabi ng binata. Napasulyap ang dalaga sa kanya. Gaya ng nasabi ko na sa'yo, ako magsasabi kung kailan tayo maghihiwalay. Let's go. Anito sabay hila sa isang kamay niya pababa. Wala nang nagawa pa si Nadine kundi ang sumunod na lamang hanggang makarating sila sa opisina hindi bumibitiw sa kamay niya si Nathan. Kaya naman gano'n na lang ang pagkakangiti ng lahat nang madaanan nilang empleyado lahat ay halos naiinggit sa kanya. Coffee please? Parang walang nangyaring bulong nito sa kanya na makapasok sila sa opisina. Gumapang ang tila kuryente sa pisngi niya at agad siyang napahawak sa mukha niya. Sumunod siya sa loob ng opisina nito para magtimpla ng kape. Kasalukuyan siya naglalagay ng asukal ng mula sa likuran, kinuha nitong kutsara sa kamay niya. Halos nakayakap na ito sa kanya habang naglalagay ng creamer sa tasa. Hindi makagalaw si Nadine na nakakulong na sa pagkakayakap ng binata na nagtitimpla ng sariling kape. Bahagya pa tong yumukot kiniskis ang pisngi sa pisngi niya. Anong ginagawa mo? Kunot ang noong tanong ng dalaga. Nganitian lang siya ni Nathan bago humigop ng kape, tsaka may kung sinong nitian sa labas. Napasulap siya sa salaming dingding. Nakatanaw pala sa kanilang ilang empleyado mula sa labas. Namumulang mukhang agad niyang ibinaba ang Venetian blinds. Relax. Anito nang hindi niya napansing nakalapit na pala sa kanya. Pinisil pa nitong pisngi niya at saka siyang nitian. Lalong nag-init ang pisngi niya kaya nagmamadali siyang lumabas at bumalik ng sariling mesa. Nangingiti namang napailin na lang si Nathan. Break time na nang lapitan siya ni Nathan at ayaing kumain. Tatanggisa na siya ngulit kinuha na nitong isa niyang kamay at tinila na siya palabas. Ano ba? Naiiritang sabi ng dalaga sabay batak ng kamay pero mahigpit ang pagkakahawak ng binata sa kanya. Sumama ka sa akin kung ayaw mong buhatin pa kita palabas. Seryosong mukhang sabi ni Nathan. Natameme ang dalaga. Napayo ko na lang siya habang sumusunod kay Nathan na nooy hindi pa rin bumibitaw sa pagkakahawak sa kanya. Napalingon ng mga empleyadong nasa salubong nila kaya't lalong di makapag-angat ng ulo si Nadine. Pagpasok niya ng kotse narinig niyang pagbuntong hininga ng binata bago ito magsalita. Kung ano man ang sinabi ni kuya, kalimutan mo na yon. Sabi nitong hindi lumilingon sa kanya. Aamin na po ako sa lahat. Kung ano ang totoo sir? Lakas loob na sabi niya. Malamlam ang mga matang sumulyap sa kanya si Nathan. Yan ba sa tingin mong solusyon sa problema ko? Kung iiwan mo ako sa gitna ng kaguluhang ginawa mo. Naluluha ang mga matang sabi nito. Gusto ko lang namang itamang nagawa ko, sir. Nakayokong sagot niya. Pero wala ka namang ginawang mali. At kahit pa hindi mo ginawa mang yun, hindi rin naman ako papayag na magpakasal sa babaeng hindi ko gusto. Kung ano man ang naging problema ng kumpanya, labas ka na ron. Buo ang boses na sabi pa nito. Pero hindi po yun ang nararamdaman ko.
Nagigilty po ako sa araw-araw na nakikilala ko kayo. Nakikitang nahihirapan, sir. Aniya, habang nanatiling nakayoko. Bumaling sa kanya si Nathan at dahan-dahan, iniangat ang ulo niya. Nagtama ang kanilang mga paningin. Kung ayaw mo ako nakikitang nahihirapan, hindi mo ako iiwan. Malamlam ang mga tangsabi nito. Pero sir, hindi na natapos pa ni Nadine ang sasabihin na bigla siyang kinabig at tinalikan ng binata. Nanlaki ang mata niya at di siya nakakilos hanggang sa dahan-dahang bumitaw sa pagkakayakap sa kanya si Nathan. Please stay. Pagmamakaawa pang sabi nito. Tila wala naman sa sariling napatangulang ang dalaga. Bahagya namang umiti si Nathan, sabay pisil sa pisngi niya. Na maghapong iyon, tila wala sa sarili si Nadine. Nad, okay ka lang? Si Alpha, na noon ay ilang minuto na nakatayo sa harapan ng desk nila. Ha? Nanlaki pa ang matang tanong niya. Bakit lutang ka? Ayos ka lang ba? Nakakunot ang noong tanong pa ni Alpha. May iniisip lang ako. May kailangan ka ba? Aniya na makabawi sa pagkabigla. Sabi kasi ni Sir Nathan puntahan daw kita. Napakunot ang noon ni Nadine. Paano kayo nagkausap? Dumating na ba siya? Napangiti si Alpha. Nasa meeting pa siya. Tumatawag daw siya pero naka-off daw ang cellphone mo. Sabi, hindi mo rin daw sinasagot. Nakangiting. Inabot niya ang phone niya naka-charge sa gilid ng lamesa. Napapailing na lang na tumalikod si Alpha. Agad naman pumasok ang tawag ni Nathan nang mabuksan niya ang cellphone. Hello, Han. Bakit di kita makontakt? Nag-aalalang bungad nito. Hindi agad naka-imik si Nadine. Hello, nandyan ka pa rin naman sa office, hindi ba? Dugtong pa nito. Oo naman. Tanging sambit niya. Good. Intayin mo ako dyan, sabay tayong uuwi, okay? Yun lang. At ibinaba na nga nito ang phone. Nakakulot noon na lang ang dalaga. Mag-aalas 5 lang ng hapon nang muling tumawag si Nathan. Han, mauna ka lang umuwi May kailangan pa akong iusin. Mag-ingat ka sa pag-uwi. At pagkatapos nga nun, binaba na nito ang phone. Sa bahay, hindi mapakali si Nadine. Paulit-ulit niyang naalala ang ginawang paghalik sa kanya ni Nathan. Nadine, umayos ka. Halik lang yon. Niwala nga kayong parang sirang kinakausap niya ang sarili. Bahagya niyang tinapik ang magkabilang pisngi niya para maiwaksi ang laman ng isipan niya hanggang sa makarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok mula sa pinto. Nagising ba kita? Nakangiti ang bungad sa kanya ni Nathan. Bakit nandito ka? Ganting tanong niya. Ano ba kasing klaseng tanong yan? Hindi ka ba masaya na nandito ako? Anitong dumiretso ng pumasok sa pinto at naupo sa sofa. Hindi umamik si Nadine at natili lamang na nakatitig sa binata. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Nakakunot ang noong lumapit ito sa kanya. May gusto ka bang itanong sa akin? Anitong bahagya pang yumuko at inilapit ang mukha sa kanya. Nanatili lang tong nakatitig sa kanya habang naghihintay na sagot niya. Lalo namang di nakaimik ang dalaga at bahagyang napaurong. Ako na lang ang magtatanong sa'yo. Anito na hindi pa rin inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Unti-unti itong lumapit sa kanya hanggang ma-corner siya. Mahal mo ba ako? Seryosong tanong nito. Larong lumakas ang kabog ng dibdib ng dalaga. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Napakunot ang noon bidata. Uulitin ko. Mahal mo ba ako? Napasimangot ang dalaga at bahagya niyang tinulak palayo si Nathan. Sir, ano ba to? Pinagtitripan mo ba ako? Unti-unti namang nilapit ito ang mukha sa mukha niya. Just say it. Sir, pabulong na sabi nito habang nakatitig sa kanya. Muli niya itong itinulak papalayo. Wala namang ibang tao rito para magpanggap tayo Sir, nanginginig pa ang boses sa sabi niya sabay layo sa binata. Exactly. Bakit ang slow mo? Ano bang hindi mo magets? Hindi ako nagpapanggap lang. Naiiritang sabi ng binata. Napakunot ang noon ng dalaga habang nakatingin sa kanya. So ano, mahal mo ba ako? Tila naiinip pang tanong nito na nooy naupo na sa may sofa. Grabe naman po kayo, sir. Napaka-straightforward nyo naman. Asar na hinila nito ang isang kamay niya. At napakandong siya rito. Nakangisi pa ang binata na magtamang paningin nila. Let's stop pretending na hindi natin gustong isa't isa. Seryosong mukhang sabi nito.
Napaawang ang mga labi ng dalaga habang nakatitig lamang sa binata. Unti-unting lumapit ng mukha nito sa mukha niya at marahan siyang hinagkan sa labi. I love you. Nakangiting sabi pa nito nang bumitaw sa kanya. Dito ako matutulog ha? Nakangiti pang sabi nito sabay pisil sa pisngi niya. Hindi pwede. Mabilis siyang napatayo mula sa pagkakakandong sa binata. Bakit? Bakit naman hindi pwede? Boyfriend mo naman ako ah. Nakangiti pang sabi nito na pumesto na at nahiga naman ang binata at agad tumayo at lumapit sa kanya. Sige pala, ikaw na lang sumama sa akin. Bakit naman ako sasama sa'yo? Mas komportable ako dito, no? Nakasimangot agad na naupo siya sa sofa. Sumunod naman si Nathan, saka nahiga at umunan sa hita niya. Sige, dito na lang pala tayo matulog. Anit at pinikit na ang mga mata. Bahagyang napangiti si Nadine habang pinagmamastan ang gwapong mukha ng binata. Huwag mo ako masyadong titigan. Natutunaw ako. Sabi nito at hindi idinidilat ang mga mata. Tumayo ka nga dyan. May paplansyahin pa ako. Aniya sabay tapik sa noon nito. Nagmulat ng mga mata ang binata at salubong ang mga kilay na humarap sa kanya. Itigil mo na yung pagkuha mo ng extra work. Kaya ka naman nagkakasakit eh. Tingnan mo nga ang payat-payat mo na. Anito, na pinisil-pisil pa ang braso niya. Nangingiti namang tumayo siya at kinuha ang mga damit na paplansyahin. Kung ayaw mo magpapigil, ako na lang ang gagawa ng mga gawaing bahay. Don't worry, sanay ako. Wala kaming maid sa London. Sabi pa nito at pinisil ang pisngi niya. Na-impress sila din nang matapos na mabilis ni Nathan ang mga plansyahin. See? Galing ko, di ba? Nagyayabang pang sabi nito habang inaabot sa kanya ang nakatuping damit na pinilansya nga nito. Nangingiting inabot niya iyon at sinimulang ilagay sa plastic. Kasalukuyan niyang inaayos sa plastic ang mga damit nang tumunog ang phone ni Nathan. Napakunot noo pa ang noon niya nang iabot nitong cellphone sa kanya. Sagutin mo para sa akin. Seryoso pa ang mukhang sabi nito. Alanganing inabot niya ang phone mula rito. Hello? Bungad niya sa tumatawag na si Steph. Hey, where's Nathan? Who are you? Why are you handling this phone? Sumunod na nagtaray na sagot ni Steph. Agad naman na inago ni Nathan ang phone sa kanya. Hello, Steph. Anito at binago pa ang boses at umarting na alimpungatan. Hello, Nathan. I'm here in the bar. Can you pick up? Maarting sabi pa nito. I'm sorry, Steph. I'm with my girlfriend. You better call your driver. Iyan lang at napangiti ng binaba niya ang phone. Siguro naman, pwede na tayong matulog, di ba? Anito na muling bumaling at tumakap sa kanya. Napangiti naman ng dalaga. Pumasok siya sa kwarto para sana kunan ng kumot at unan ng binata, pero sumunod naman ito sa kanya at padapang nahiga sa kama. Ano ba? Hindi ka pwede dyan. Doon ka sa labas. Aniyang pilit na pinapatayo ang binata. Dito na lang ako, please. Nakalabi pang sabi nito na hindi na rin siya pahiga sa kama. Nawalan siya ng balanse at napasubsob sa binata. Tulog na tayo. Halos pabulong na sabi nito at yumakap pa sa kanya. Matapos ng ilang minuto narinig niya na ang mahina nitong paghilik. Unti-unti siyang tumayo at inayos ang peso ng binata. Akala niya nahiga siya sa kabilang dulo ng kama pero kumilos sa mga kamay ni Nathan at muli siyang kinabig papalapit dito. At hindi na ito bumitiw pa sa pagkakayakap sa kanya. Kinabukasan nagiling na lang siya sa mahinang pag-aplos ni Nathan sa buhok niya. Good morning. Matamis ang iting bati nito sa kanya. Napangiti na rin siya habang nakatitig sa mapupungay na mga mata nito. From now on, itigil mo na yung extra job mo ha? Ayoko magkakasakit ka ulit, gaya ng dati. Magkasalubong pang kili na sabi nito. Bakit naman kita susundin? Pabalang na sagot nito. Piritik siya nito sa noo at tinaasan ng kilay. Pag hindi ka pa sumunod, patay ka talaga sa akin. Nakangiti pang banta nito. Bakit? Ano namang gagawin mo? Namimilog pa ang mga matang tanong niya. Ganito. Anito na mabilis kumilos at tumagan sa kanya na nakahawak sa magkabilang kamay niya. Mariing napapikit ang dalaga habang hinihintay ang pagdampi ng mga labi ng binata. Nangingiti namang umalis si Nathan sa pagkakadagan sa kanya. Huwag kang gumanyan. Baka hindi ako makapagpigil. Sige ka. Kunwari sabi pa nito. Asar na pinagpapalusi yan ni Nadine. Sa kanyang likuran. Na napangiwi ito sa sakit. Bagay yan sa'yo. Ang yabang mo kasi.
Samantala, naging abala na sa maghapon si Nathan sa paghanap ng mga potential investors. Lalong di niya na ito nakita mula nang lumabas to ng opisina. Matamlay na binaybay niya ang daan pa uwi. Makailang beses niyang binalak tawagan ng binata pero hindi niya maituloy-tuloy. Sa bahay, panay ang check niya sa cellphone. Pero wala pa ring message mula kay Nathan hanggang sa tuloy na siya nakatulog sa paghihintay. Halos napaigdad pa siya nang magising siya sa matinding sikat ng araw tumatagos sa bintana. 10:00 na nga pala. Aniya na makita ang oras sa cellphone. Mabigat ang mga paang bumangon siya at nag-ayos ng sarili. Habang nag-aalmusal napapatulala siya. Hindi na kasi nagparamdam pa ang binata. "Huwag kang gumaganyan. Baka hindi ako makapagpigil. Sige ka." Sunod-sunod ang pag-iling niya na maalalang sinabi nito. Na-turn off kaya siya sa akin? Napakunot ang noong tanong niya sa sarili. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagkatok mula sa labas. Excited na tumayo siya at halos takbuhin ng pinto, pero biglang nawala ang pagkakangiti niya nang bumungad sa kanya si attorney. "Attorney, kayo po pala. Tuloy po kayo." May 1 oras din halos tumagal ang pag-uusap nila bago tuloy ang nagpaalam sa kanya. Ilang segundo pala siyang naisasarang pinto, bigla na namang may kumatok. "Attorney, may Hindi niya natapos ang sasabihin pa. Bagkos, ay pagbukas niya ay agad siyang sinunggaban ng halik sa labi ni Nathan. "Miss me?" Matamis pa ang ngiting sabi nito nang bumitaw sa kanya. "Sira ka talaga?" Nangingiting sabi pa niya. "Inihintay mo ba ako kagabi?" Anito na makaupo na sa may sofa. "Bakit naman kita hihintayin?" Nakataas pang kilay na sagot ng dalaga na naupo na nga rin sa tabi niya. Nangingiti namang bahagyang umusog si Nathan at umakbay sa kanya. "Siyempre, dahil hindi mo kaya makita maghapon ang gwapo kong mukha." Nagyayabang pang sabi nito sabay halik sa pisngi niya. "Aba, kapala?" Aniya sabay pisil sa pisngi ng binata. Nangingiting hinuli nito ang isa niyang kamay at mabilis na sinuotan ng singsing. Nanlaki naman ng mga mata ng dalaga. "Ano to?" Tanging nasambit niya habang nakatitig sa singsing sa daliri niya. "Ang slow mo talaga. Mukha bang kwintas yan?" Halos sa lubong ng kilay na sabi pa nito. "Alam ko singsing to, pero para saan ba to? Bakit mo ako binigyan nito?" Aniyang hindi inaalis ang mata sa suot na singsing. "Marry me." Seryosong mukhang sabi ni Nathan. "Ha?" Aniyang di pa rin makapaniwala. "Anong ha? Ano ang sagot mo?" Tira naiinip pang tanong nito. Hindi ba parang medyo mabilis yata? Kailan lang naging tayo ng totoo, diba? Tapos magpapakasal ka agad tayo? Nakakunot noong tanong niya. Napangiti ang binata na humarap sa kanya. "Sa tingin mo talagang papayag ako maging fake boyfriend mo?" "Ano ibig mong sabihin?" Nakakunot ang noong tanong ng dalaga. "Hindi ako nagpapanggap lang noon. Totoong feelings ang pinapakita ko sa'yo noon pa. Pero pag nagsungit ka sa akin ng huling activity natin, diba? After mo makipag-usap sa phone, hindi mo na ako nilapitan." Namimilog pa ang mga matang sabi niya. Napangiti ang binata. "Nagselos lang ako noon kay Alvin." Pag-amin pa nito. "So anong sagot mo?" Muling tanong nito. "Hindi ko alam." Wala sa loob na sagot niya. "Anong hindi mo alam? Mahal mo ba ako?" Naiinis na tanong ng binata. "Kailangan ko pa bang sagutin yan?" Namumula ang mukhang tanong niya. "Bakit ganon? Bakit di mo kayang sabihin na mahal mo ako? Umamin ka nga sa akin. May gusto ka ba kay Alvin, ha?" Sa lubong ang kilay na sabi nito. Natawa naman ang dalaga. Bakit naman nasali si Sir Alvin sa usapan? Nakangiting tanong niya. Bakit kasi hindi mo masabing mahal mo ko? Naubos ng pasensya niya, sabi ni Nathan. "Baba mo nga yung kilay mo, lagi na lang sa lubong niyan." Aniyang hinimasimas pang makapal na kilay ng binata. "Sabihin mo kasi gusto kong marinig." Naglalambing na yumakap ito sa kanya. "Paano si Step?" Nakalabing tanong niya habang nakayakap sa binata. "Huwag mo siyang alalahanin, kinausap ko na siya, hindi niya tayo guguluhin." Dahan-dahang bumitiw ang dalaga sa pagkakayakap niya, tsaka hinawakan na magkabila niyang pisngi. "Mahal kita kaya, yes, magpapakasal ako sa'yo." Aniya habang nakatitig sa binata. Nasasabik namang kinabig siya at mahigpit na niyakap ng binata. "I love you." Nakangiting bulong nito sa kanya. "I love you too." Aniya sabay pikit ng mga mata at dinamang mainit at mahigpit na yakap ng binata.
Masaya silang nagtrabahong dalawa. Naplano rin ang kanilang nalalapit na kasal. Di naman din tumutol ang family ni Nathan dahil successful naman ang naging meeting with investors. Hindi na nila kailangan ng tulong ng family ni Steph, tsaka tanggap na nilang both side na. It's all about business kaya magaganap ang wedding. But Nathan's happy already sa kanyang magiging asawa. Hindi niya akalain na si Nadine lang pala ang kukumpleto sa kanya. Minsan may tao talaga na mahirap magtiwala agad, lalo na kung may trust issues. Gayunpaman hindi yun hadlang para sa kanila ni Nadine. Minsan si God talagang may nilaang tao para sa atin. Good and bad man yun kung destiny talaga na kayong para sa isa't isa. Mangyayari ang hindi nyo expected. Makalipas sa 1 taon, nabiyayaan sila ng kambal na anak, babae at lalaki. Mas lalo pang lumago ang business ni Nathan sa bahay na lamang. Ngayon si Nadine para sa kanilang baby pero anytime naman, pwede silang pumunta sa company ni Nathan para dumalaw. Hiling nila palagi na walang kapantay na saya. Malusog na pangatawan. Kahit anuman ang pagsubok na dumating, alam niya, kaya nilang lampasan. Mag-asawa, ang kambal na anak nila, doon sila humuhugot ng lakas. At dito na po nagtatapos ang kwentong My Arrogant Boss. Sana po ay muli niyang subaybayan ang susunod pang mga upload. Thank you po at mag-iingat po kayong lahat.